guys, papasok na kami. Sa kanila kayo dapat mag-ingat. Ang sarap guys, super sarap. Ang ganda dito sa Dayo Napakalalim. Ayan, dito kami kakain. Ayan guys, kain na tayo. So, meron ditong binibenta ng mga drinks, mga shakes. Hello guys! I'm back again with another video at dito sa video na to pupunta tayo ngayon sa Puerto Princesa Subterranean River. And guys, kanina hindi ako nakapag-vlog nung papunta kami dito but sumakay ulit kami kay Kuya na nakita nyo dun sa previous vlog. So ang binayaran namin papunta dito, then from here is pupunta kami later sa El Nido is 7,500 pesos. Isang van na yon. Nirent na namin yung buong van and lima kaming naghati-hati doon sa 7,500 pesos. And guys, doon pa rin kami nakasakay kay Kuya Nick, which is alas sila dito kasi nandun sila sa bayaran dito sa Puerto Princesa Subterranean River kasi may babayaran dito na parang 1,000 pesos to 1,300, di ko sure kasi pabago-bago yung mga sinasabi nilang price, but yun kasi yung boat papunta dun mismo sa underground river plus mayroon parang environmental fee na extra charges. So mamaya tatanungin ko yung friend ko na nandun kung magkano yung total na babayaran namin. Ayun guys, so nandito na kami ngayon sa area ng dispatching area. Ayan, nakikita nyo. Since umuulan siya, medyo madaming naka-raincoat. And if ever nabibili kayo ng raincoat dito, 80 pesos isa. So, hinahanap ko yung mga kasama ko. Kung asan sila. Ah, ito sila. Yan. Ayan, natin nyo. Magkano dito? This one is 400. 400. So guys, 400 pesos itong waterproof bag if ever nabibili kayo dito. And yung raincoat, 80 pesos. Ayun guys, ito yung itsura ng harapan ng dispatching area. Ayan, makikita nyo. Parang mga ulap-ulap. Kasi guys, rainy season pala ngayon. Hindi ko alam na rainy season. And ang biyahe pala from here sa dispatching area, papunta doon sa mismong Subterranean River is 25 minutes. Then from there, maglalakad-lakad daw. Then para makapunta daw doon sa mismong underground river. And doon sa loob, parang 45 minutes naman daw yung biyahe doon sa loob na magpapaddle daw. Paddle daw, ganun. Kasi guys, hindi naman ako nakapanood ng vlog about this. Kaya blind visit din ulit kung gagawin ko. So excited ako kasi first time ko din dito magpunta sa Subterranean River dito sa Puerto Princesa. Actually guys, hindi ko nga alam kasi diba, usually kapag pupunta ka naman sa beach or what is okay lang na walang raincoat kasi expected na mababasa ka na. Pero dito bumili pa rin kami ng raincoat. Hindi ko alam kasi naka-raincoat yung mga tao. So yun, additional 100 pesos to. Pero okay lang naman, manipis lang naman siya and hindi naman siya mainit isuot. And malamig ngayon dito. Over the past few weeks, araw ay mainit talaga dito sa Puerto Princesa. But now, ngayon lang daw umulan dito. Kaya okay lang din. Ayun guys, tignan nyo, andito na kami ngayon sa daanan, sa pathway. Papunta sa aming boat. And ayang boat namin na yan yung price. Ang price niyan is 1,100 pesos. Good for 5 na yan. Actually, hindi ko nga alam kung maximum of 5 or... Maximum of 6 po tayo. Oh, 6! Maximum of 6 Yes. daw, guys. Yun yung vlog ko, baka Oo nga, guys. Pag kami hindi ako na-vlog, panoorin niyo yung vlog niya. Ilalagay ko dito sa baba yung link saka yung screenshot. Siya si Cesar Dios. Siya yung parang manager namin dito. Siya yung nag-aayos ng lahat ng mga tours. Kaya kapag katingin nyo na medyo mahal yung mga nakukuha namin, siya yung sisihin nyo. No. Ang trick dito guys, huwag kang umupo sa harapan. Kasi sa'yo pupunta ang water. Carlos dito. Ayan, syempre guys, kailangan nyo magsuot ng life vest. Para kapag in case may mangyari, hindi tayo lulubog. Ayan. Grabe, ano to? Battle of Vlogs? Magkaharap. POV mo, POV ko. Ayan guys, nakalapag na kami dito sa mismong island kung saan papunta doon sa Subterranean River. Ano pa? Brown sand. Pero parang matingkad na brown, hindi yung parang mga nakikita natin sa baler, ganon. Kaya nakikita nyo, medyo makakidaki. And ramdam mo yung nature dito sa side na to. Kaya napakadami ng mga boat doon inside, oh. So hindi ko sure Welcome picture po muna tayo kung madami ang tao sa loob. Ayan, makikita nyo dito yung sign na yung Puerto Princesa Underground River is one of the new 7 wonders of nature. And ayan, maa-access nyo sa new 7 wonders. Ayan, oh. Diba? So now, ayan, naglalakad na ako papunta dun sa mismong way para makapasok dun sa underground river. And guys, alam nyo, karamihan sa mga
turistang nakikita ko dito, karamihan galing sila sa bansang ganito. So hindi ko na sinasabi kasi yung mismong word or mismong tawag sa kanila kasi nadadaanan ko sila, baka akala nila kung ano na yung sinasabi ko sa video. Pero karamihan guys, ayan wala ng tao, karamihan Koreans. And alam nyo, nung nasa Cebu ako, karamihan Koreans din yung mga tao doon. So pagpunta nyo doon is kailangan nyo ng ganito, ng pang support sa ulo. Tapos guys, itong life jacket nyo doon sa mismong bangka, hindi natatanggalin. Kasi kailangan nyo din doon. Siyempre baka malunod tayo doon sa loob ng river, di ba? Ay, underground river. Let's go. So, itong trip na to ay puro lakad. Yan. And dapat tignan nyo mabuti yung dinadaanan nyo kasi guys, possible, sabi nila kuya kahapon doon sa Crocodile Park na may mga bayawak at crocodile na nandito. And guys, unggoy. Kasi yung mga unggoy daw dito nagnanakaw daw ng magagandang cellphone, magagandang stuff na ma-colorful, ganun. Buti na lang black lahat ng damit ko at gamit ko. Ayun guys, makikita nyo, binigyan kami doon ng ganito na audio to na mag-e-explain kung ano yung makikita nyo doon sa loob. Ganun. And parang sa mga ibang tourist spots na din. Kasi ganun din eh. So, diba? Cool. But ang sabi doon sa mismong entrance is hindi daw tayo mag-ooperate nito. May mag-ooperate daw nito for us. So, let's try and check it later. Ayan guys, kami na yung next. And ayun guys, doon kami papasok. Ayan, kung makikita nyo is 27 feet pala yung lalim dyan pag low tide. Pero pag high tide, 30 feet daw. Ayan guys, kung makikita nyo may audio. Ayan. So, ilalagay ko sa tenga. Share muna kami. Ayun guys, naririnig ko na, nagpa-play na siya. World's longest daw. Certified UNESCO World Heritage Site, sabi. Ayun, natigan nyo. Ang dami naming kasabay sa batch na to. Ayan! Paabante na kami! Wow! Ayun guys, sinasabi dito, wag daw ganong maingay sa loob. Tapos dapat daw yung kamay nandito sa boat lang at wag masyadong magalaw. Ayun guys, mabaho sa loob. I mean, may amoy na hindi mo nanaisin. Hindi sinabi dito yun, naaamoy ko siya ngayon. So experience ko siya first hand. Yan. Ayun guys, papasok na kami. Pwede dito mag-video na may flash. Grabe. Alam niyo yung feeling, para kaming papasok sa isang amusement park na attraction na horror. Ayun guys, ito yung itsura dito oh. Yan yung makikita nyo sa loob. And actually, ang baho talaga. Daming paniki. Nakikita nyo ba? Yan oh. Tignan nyo yung mga paniki. Oh, and if ever na gusto nyo may flash, go lang. Pwede kayo mag-video. Ayun yung sa taas. Grabe, aabay ko. Lakas sa apoy. Ayan, may kasama kami dito. Ayan, sabi sa video, sabi sa naririnig ko, yung cave daw nade-divide into 3. Entrance zone, twilight zone, tas dark zone. Hindi ko sure kung nasa twilight zone na kami o nasa dark zone na. Napaka-itim talaga guys. Napaka-dilim. Meron daw ditong lapu-lapu guys. Ay, basa! So ano yung thoughts mo doon sa underground river? Mag-video na ako eh. Hindi niyo ba in-expect? Oo. Diba? Actually, hindi ko din alam na ganun kataas. Doon sa loob. Oo.
Tapos pero yung mga sinasabing parang market na parang mga fruit na ganyan, hindi ko You have makita. to play Imagine. with your imagination. Hindi. Actually, ang lakas kasi ng Kasi audio sa kumakain ng akin. gulay. Ay, fruits ang kinakain ko. Pero ang nakita kong shape is yung parang puso ng saging. Yung mushroom, di mo nakita? Sobrang laki. Hindi ko nakita. Kasi Kasi, po sa clips ko, Oo. andun po yun. Nasa vlog niya, guys. Ma-identify ko po yung mga yung link naman nandun na sa ibaba. So, i-click nyo na lang. And actually, pagka nagpunta kayo dito, ang pinaka natakot talaga ako sa cathedral. Hindi ko makalimutan yung parang nag-cause sa akin yung takot. Simula nun, parang yumuko ako ng yumuko. And kasi may mga lumilipad din kasi ng mga bat na parang sa harap mo lilipad. Kaya yuko ako ng yumuko. Iba siya sa personal. Oo. First of pag tinitingnan ko siya sa TikTok or Oo, ibang-iba yung mga nasa TikTok, ibang-iba yung mga nasa YouTube. So guys, ito possible din na iba yung makita niyo sa video ko, pero kapag ka in person mismo kayo nagpunta, nakaka-amaze. So worth it siyang puntahan, pero okay lang din naman balikan, pero parang for me parang once is enough. Once is enough for experience and to answer all your curiosity in mind na about dito sa cave na to. And kapag magpupunta kayo sa Palawan, ilagay nyo na rin to sa bucket list nyo, sa itinerary nyo kasi andito na kayo hindi pa kayo pupunta. And guys, awarded nga ito ng New 7 Wonders of Nature, di ba? So yan, nakikita nyo, palabas na kami. Dito daw yung kailangan mag-ingat kasi dito sa area na to may mga unggoy, mga bayawak. Oo, di ba? Kasi kapag ka-colorful daw guys yung suot o yung gamit nyo colorful, kailangan ay alerto kayo. Kasi pagka nakuha kunyari itong cellphone natin or kung ano pa mang gamit natin sa bag, edi wala na, hindi natin mahahabol, papanik sila dyan. Guys, ito yung mga sinasabi ko ng mga unggoy, makikita nyo. Madadaanan ko siya. Ayun guys, unggoy oh. Nakikita nyo? Ayun oh. Isa pa lang so far yung nakikita ko. Ayan guys, sa kanila kayo dapat mag-ingat. Pero mukhang mabait naman. Ayun, bumaba. Ayun, saktong-sakto nakalagay pala. Attention all visitors. Na may unggoy nga dito. So dapat nyong ingatan ng inyong mga gamit. Thank you for your cooperation sa management. Guys, so tignan nyo. Baby bayawak ba yan? Ay, ang bilis. Wala. Ayan, exit na tayo. Ayan. Magkano kuya yung picture? 220 guys. Pagka kukuha kayo ng mga ganito, 220 each. Medyo pricey, pero since touristy place naman to, parang pwede na din. Bali, 220 siya, sir. Maganda sa lang yung 6 light size. Pero pwede ko yung soft copy. Ayan guys, tignan nyo yung sign na nakalagay dito. Welcome to Puerto Princesa Subterranean River National Park! Yan yung usong-uso at sikat na sikat sa social media. Guys, so kakarating lang namin dun sa port and itong our winter fresh fruit shake. Mag-shake na muna kami. Lahat kami kasi nag-crave kami sa mango shake and 120 pesos yung mango shake dito. And pwede silang tumanggap ng GCash as payment. So, if ever na gusto nyo, you drink here. Ngayon guys, ay nagpunta kami dito sa medyo malapit-lapit na restaurant, which is itong Sarang Restaurant. Korean daw yung may-ari nito. So tignan natin kung masarap nga ba, kung buffet bar or what. So let's check. Ayan. So, ito yung itsura ng mga food here. Ay, okay na din. Ayan guys, masarap. Ayan, mamaya detailed ko sa inyo, papakita yan. Ayan guys, yung mga food dito, meron ditong garlic rice, may pansit, may chicken, may gulay. And dito makikita mo, meron ditong isda, oh. Ayan, di ko alam kung anong type of isda yan. Tapos meron ditong ginataang kalabasa, adobong sitaw. And dito wala nang laman, so hindi ko alam kung ano yan. And here, oh, makikita niya, meron diyang eggplant, may munggo. Ayan, oh. Hindi dito alam guys, siguro Korean food. Tapos dito may kimchi, may kamote, may saba. Ayan, pork. Ito, I love this one. Tapos may pansit. At only din yung drinks. And guys, ganyan yung itsura niya. Talagang ganyan yung ambience. Open area, na mura, na masarap, di ba? So guys, nakakuha na ako ng mga food namin. And actually, lahat kinuha ko except yung mga ibang vegetable. And kumakain ng vegetable. Uy, kumakain ako ng vegetable. Pagka ito, tignan niyo, meron ditong ginataang kalabasa, pansit na may mga gulay. And garlic rice ang kinuha ko. Sana nga, ang kinuha ko is yung white rice. Kaya lang, hindi ko siya nakita. So, kakain na muna ako and then mamaya sasabihin ko sa inyo kung masarap ba, kung sulit ba, and kung ano pa yung mga ibang info na kailangan nyo malaman.
Ang sarap guys. Super sarap. Highly recommended. Kumain tayo dito sa Sarang Restaurant. 350 pesos lang, unlimited. Tignan nyo, meron pa akong kabaon. Ano na? Ay, Pak, I love you. Ayan guys. Ngayon guys, syempre hindi matatapos ang ating trip at ang ating vlog kung walang quick hotel tour and room tour. So guys, ngayon tara, pumasok na tayo dito sa room 202B kasi dito kami na-assign. And guys, ayan. Ay, ilaw pala to. Akala ko doorbell to. So pasok na tayo. Whoa! Wow! Tignan nyo guys, grabe. Yung room namin ay talagang perfect na perfect for barkada. Ayan, dito na muna tayo sa CR. So, katabi yung CR, guys. Ayan, kung makikita nyo, is yung CR nila plain na plain lang. Kasi, guys, budgeted nga itong, ano na to itong hotel o itong accommodation na to. Kasi, nakuha lang namin siya ng around 3,000 plus pesos for 2 nights. So, pumapatak na mga 6,000 plus pesos. And, ayan, may sink. Meron din silang pa-soap, may pa-trash bin. Tapos, ayan, makikita nyo guys, hindi deal breaker kung ano-ano pa man. Kasi magandang deal talaga to kasi may bidet. Ayan, may bidet dito. And ayan, meron dito tissue na kasama. And, ayan, may meron dyang heater, tapos shower. Tingnan natin malakas. Ay, okay. Mamaya na kasi andun na yung nakasetup. So, punta na muna tayo dun sa mismong bed. And ngayon guys, ayan, sa labas ng mismong comfort room, meron ditong mirror. Hindi siya whole body na head to toe makikita. So, ayan ang itsura. And dito, makikita nyo dito, meron ditong open cabinet. Meron silang pa 2 hanger. Pero for me, parang ang onti ng 2 hanger nila, hindi siya perfect for 5 packs. And dito, makikita nyo dito yung beds. Ayan. Hello naman kayo dyan. Hi. Ayan. Mag-hello ka naman, Carlos. Ayan. Grabe yung mga ambag ng mga friends ko. And dito guys, meron diyang air condition unit na split type. And ayun, nakikita niya 17. At ang lamig niya guys. Naririnig niyo ba yung hangin? At katapat siya ng bed ko. Kasi dyan ako naka-assign. And dito silang, dito sila sa side na to. And ito guys, makikita niyo dito. Ay, walang view dito kasi gabi na kami dumating. And ang comment lang namin dito is medyo madilim yung ilaw. Like parang 2 lang yung ilaw. 3. Pag 3 lang na gano'n. Kung walang, ano tawag din sa light na gano'n? Accent lights na walang mga gano'n. So, yun lang. Pero kahit paano naman, okay naman siya. At ang maganda dito, since lahat kami ma-cellphone na tao, meron ditong socket where you can charge your devices, ganyan. And may TV na maliit na feeling ko parang pang isa lang. Okay, so yan. Tapos dito, nag-provide sila bawat bed ng mga towels. Ayan, good for 2 kasi yung bed na yan. So, 2 towel, 2 towel. Isang towel din tigisa yan. So, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, good for 7 itong room na to. And guys, mamaya at saka tomorrow, papakita ko na lang sa inyo yung labas na kung saan doon kami kakain ng breakfast and yung paligid nito. Dito din sa video na to makikita nyo kasi lalabas kami ngayon para kumain kami ng dinner or mag-coffee sa labas. So papakita ko sa inyo kasi nasa city center located itong Casa Cecilia. Ayun guys, so bumaba kami kasi ngayon lalabas kami para makahanap at maghanap ng dinner place. So, sana makahanap kami na masasarap outside kasi super city center talaga to. And nakita ko ay super daming aesthetic places sa tabi lang nito. So, let's check. And let's go outside! Oo nga. Ayan guys, nagsa-search na kami ng food. Saan kaya kami kakain tonight? Pero ang gaganda ng mga restaurants and cafes dito. Parang, actually parang magkakadikit yung color nila into white, brown, aesthetic. Ay, maganda. Ang ganda dito sa Dayo Dito tayo? Malaki? Okay, dyan na lang. The next day. Guys, ayan, andito na kami ngayon sa Corong Beach. Dito daw yung port na kung saan sasakay kayo ng boat, ng small boat, papunta dun sa mga island hopping. And tara, sundan na natin yung tour guide natin. Ayan, ito yung itsura ng Corong Beach. Actually, parang krong-krong o korong-korong. Hindi ko maintindihan kasi kung ano yung tamang way. But ayan yung mga boat na mga sasakyan ng mga turista para magpunta sa mga island hopping.
Guys, sila kuya saka sila ate yung nag-arrange ng tour sa amin. Yung contact number nila ilalagay ko na lang sa ibaba. Hintay pa rin kami guys hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano hinihintay namin pero ang sabi is yung boat namin doon sa pinakadulo. So kailangan namin maglakad dito. Pero ang sabi nila kuya at nila ate, hanggang dito lang naman daw, hanggang bewang lang naman daw yung mga lalakarin dyan. Kaya pinatataas natin phones namin, ng mga important valuable things, ganun. Ayan guys, siya yung tour guide namin. Kuya, ano pangalan nyo? Victor. Ay, puta! Ba't merong parang kala ko ahas. Hindi. Ay, yung group sa Facebook? Bakit andun kayo? Parang relasyon lang yan, sir. Walang malamig dito. Bakit hindi malinaw yung tubig? Driver, lahat may mga nakalayo. Paano kung may ahas Kami dito? umalis na bang tour? Tayo pala. Alis tayo pala. Yay! Hey kuya guys, hanggang tuhod lang. Tingnan nyo naman. Chan ko na! Chan ko na kuya! High tide ba to o low tide? High tide na to. Tingnan nyo, lumulutang na yung yung bag ko sa likod. Wow! Galing, padibdib ko na yan. Sabi, siguro pagka doon na sa mismong boat namin, baka hanggang leeg ko na. Napakalalim. Okay, so sa dulo tayo. Oh, sana. Amazing. Laki nung nasukuhin nating boat, no? Ngayon nyo guys. Pero wala siyang CR. Pero okay lang. Aga, basa na agad kami. Buti na lang, hindi na ako naka-OOTD. Tamang-tama ang aking choice na mag-rash guard agad. Tama guys ang ating ginawa. Tignan nyo, tayo, unang-una pa lang pagpunta natin dito, naka-rash guard na agad tayo. Yung mga friends ko, naka-OOTD. Yan, basa sila. Ako tama guys, ako tama. So guys, ngayon nandito na kami sa aming first stop. Ang pangalan ng island na to o ng area na to ay Mini Loc or Big Lagoon. And actually first time ko marinig yung Mini Loc kasi parang naririnig ko lang before na nagpunta kami dito is Big Lagoon. And ngayon guys, nakikita nyo, dito napakadami ng mga boats pero parang kami pa lang yung mismo mga turista kasi mga empty yung laman. And doon sa loob is doon yung pinaka Big Lagoon and kailangan para makapunta kayo is dapat kayak, true kayak. And ngayon, dito sa tour kasi namin, hindi kasama din yung kayak. So, mag-a-additional fee kayo ng 300 pesos para papunta doon. Yan. Ngayon, ito. Ayan yung mga kayak guys. So, 300 each yan. So, ayan guys, makikita nyo, napakadaming boat dito. At ngayon, nakakayak na ako. At since solo ko, tapos yung mga kasama ko, tigalawa bawat isang kayak. Ayun si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Ayan, si Kuya Victor guys. Ayan, taga dito siya sa El Nido. And actually guys, dito sa El Nido ngayon, ang laki na ng pinagbago. So kuya, ano ba yan? Mga limestone mountain? Limestone mountain guys. And actually sa Puerto Princesa, konti lang yung ganyan. And sa Coron, parang hindi ganito kadami yung mga nakikita ko. Kasi dito sa El Nido, doon mismo sa city center, meron ng mga ganyan. Pero sa Coron, wala pa. Ayan o. Papunta na tayo dun sa medyo clear yung tubig. So, tara, punta tayo doon later. Excited ako kasi nung nasa Coron, di ako nakapag-ganito eh. Guys, nakapag-picture na ako dito sa area na to. Dito sa area ng Mini Loc. Mini Loc pa din to kuya, no? Ayan, Mini Loc. And grabe guys, very pro tip and very life hack. Kapag ka, kunyari, nagkakaya kayo, is kumuha kayo ng tour guide na kasama sa inyo para mayroong picture sa inyo. At alam niyo yung mga angulo kasi kapag kaganyan. So, ayan. Meron tayong taga-kayak. Meron pa tayong taga-picture. Di ba? 2-in-1. Hitting 2 birds in 1 stone. Ayan guys, papunta na kami sa Big Lagoon. Big Lagoon yun, tama no? Ito na yung Big Lagoon. Ito na pala yung Big Lagoon kung ano sinasabi ko sa inyo. So guys, ito na yung Big Lagoon. Pero totoo nga, big naman talaga siya. Napakalawak. Tapos sa tunnel tayo pupunta. Sa tunnel kuya, ano makikita sa tunnel? Yung mga rock formation. Meron kami Doon to the part po ng Big Lagoon na mayroong mangrove area. Meron kaming pinuntahan dito dati na parang papasok ko sa may pasukan bago doon makapasok sa loob ng lagoon. Dito ba 'yon o sa Coron? Ano yun? Small Lagoon yun, sir. Small Lagoon. Dito 'yon. Hindi. Dito. Ayun guys, medyo madami-dami na yung tao. Ay, umuulan. Grabe. Baka hindi ako makapag-vlog kasi baka mabasa yung phone ko. At least nakapag-picture tayo doon. Ayun guys, yung mga kasama ko, magkakasama na kami. Kasi nahuhuli sila eh. Kasi ako ang galing ko talaga magkaya kaya nauuna kami. Joke. Guys, papasok kami dito sa napaka-narrow na pasukan.
nakikita nyo. Ano po yung pangalan nito? Ng area na to? Dito. Pa rin siya pa ng Big Big Lagoon pa rin. Pero tunnel ang tawag sa kanila. Yan, mapakita ko sa inyo. Ayan o, di ba? Wow! Ah, nice, tunnel nga. Para may kuweba. Wow! Nakikita nyo guys yung ano, yung mga isda. Parang dilis oh. Niliit. School of Fishes. Guys, so tignan nyo may sea urchin. Actually, masarap yan. Oo. Pero dito ito. Ah, hindi ba yun yung kinakain? Daming isda guys, oh. Wow! Ay, natakot sila. Narinig din ako. So guys, andito na kami sa second stop ngayon. Ito ang tinatawag na South Minilog. And guys, yung Minilog pala ibig sabihin ng Minilog. Kasi di ba sa atin ilog, may ilog siya. Pero Japanese kasi ang may-ari nito before. So yung G sa kanila ay nagiging C, kaya Minilog. And guys, ayan yung nakikita nyo sa likod ko. Yaan ang private island ng Ayala, ng mga Ayala. So, snorkeling area lang to. Pero dyan, bawal kami dyan pumunta kasi private nga. So, may mga nakabantay dyan na mga caretaker, mga guards, gano'n. So, tara, punta na tayo sa baba para mag-snorkeling. So we are now here at our second stop. So this is the south area of Minilog. So yun nga yung Hello guys! So ngayon, nandito na kami sa lunchtime area. And guys, ito ang tinatawag na Siniso Island or Siniso Log. Hindi, Siniso Island to. Ayan, dito kami kakain. And guys, alam nyo ba, yung tour package is lahat parang set meal na o package meal na. Hindi na applicable dito yung buffet dahil pinagbawal na daw ng LGU. Kasi may mga nagkakalat. Like, kunyari kapag kami pinag-buffet yan, meron mga banana leaves, ganun. So, pinagbawal na. So, lahat ng ma-avail nyo ng mga tour package dito sa El Nido is packed lunch na. And, fortunately, ayan, makikita nyo, may ditong bilihan. If ever na gusto nyo bumili, pwede kayong bumili dito. Hindi ko lang alam kung tumatanggap sila ng Gcash. So, itry natin itanong later. Ayan. Hello, ate. Magkano usually mga tinitinda nyo dito? Yung mga chippy, ganun. 70. Tapos yung mga buko? 100 pesos. Matanggap kayo ng Gcash? Ayun guys, matanggap sila ng Gcash. Yun ang maganda dito. Okay. Sige, pag-isipan natin kung ano bibili natin pamaya-maya. Wow! Look at them guys. Mayroong table. May pa-table. Isipin nyo, dala-dala nila yan dun sa boat. Yan. Tignan natin mamaya kung ano yung mga food na yung offer nila for us. Ayan guys, ito na yung ating meal for today. Ayan, makikita nyo, mga packed lunch siya. And ayan, tignan nyo, para tayong nasa para tayong nasa school. Nakikita, may leche flan, may pansit, merong grilled yempo, tas merong squid. And guys, meron silang pa fruits. Meron dyang, ano to? Watermelon, pineapple, saka banana. Tapos merong pa-mineral water at saka mga gusto mag-carbonated drinks. Ayan, soft drinks. Ayan guys, kain na tayo! Kain na tayo. Actually, hindi talaga ako yung tipo ng taong mapansit, pero magpapansit tayo dito. Kasi ang pansit ay pampahaba ng buhay. Tama. Tapos, yung kanina sinabi ko leche plan, hindi pala siya leche plan, kundi Wachinta. Tapos ito, mga squid, ganyan, na dapat garlic shrimp, ganun. Tikman natin ang kanilang garlic, hindi. Ano pala? Garlic dito. Adobong pusit. Ganda. Yes. Sarap. Sarap guys. Sana hindi matigas yung pusit. Di ba pagka kasi pusit, parang half cook. Nag-rubber this. Comments from a real chef. Chef kasi yan guys. Sous chef. Head chef? Wow. Wala, chef. Executive chef lang siya may-ari. Oo. Parang ang awkward kasi ba yung tawag kang chef sa labas, no? Kapag nasa loob ng kusina, sige magkaroon mo siya. Pero pag nalabas, parang nakaka-awkward. So finally guys, dito na kami ngayon sa aming last stop dito sa Tour A, which is ang Seven Commandos Beach. At itong Seven Commandos Beach is parang private island daw to according sa tour guide namin. And ang may-ari daw nito ay isa sa mga may-ari sa hotel sa Krong Krong Beach, which is doon kami kanina umalis. And dito, meron ditong binibenta mga drinks, mga shakes, mga halo-halo. At tara, puntahan natin yun. Doon daw yun located sa side na yun. And dito kami mag-uubos ng oras kasi napakaaga namin natapos lahat. Like guys, wala pa atang 1 p.m. pero usually ang tapos kasi ng tour is 4 p.m. So let's go. Guys, yung shop dito, so Commandos yung pangalan. And ito yung full list ng prices. So if ever na gusto nyo malaman, i-post nyo na lang para makita nyo isa-isa. And for me and for us, okay lang din naman yung price niya kasi parang island price kasi syempre dinala pa dito. And ang napansin ko una itong kwek-kwek, ang mahal 100, pero okay lang.
Kasi El Nido naman to. So, let's go and ask if available yung halo-halo nila. Ayan guys, yung size ng halo-halo. 16 ounce daw. And ayun, nakakikita nyo. At ito yung mga iba nilang food. May maruya, tapos mayroong mga barbecue. Ay, barbecue. Banana queue. Ayan. Guys, bumili ko ng halo-halo dito. 150 pesos yung halaga ng halo-halo. Tapos isang chippy. 50 pesos pa. So, total of 200 pesos. Ipon natin kung masarap. And ang ganda guys ng view dito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan nyo, may dito ng sand art. Ay, nakalagay Palawan, El Nido. Look. Ganda ng color ng tubig Color light blue. Kasi hindi dark, ibig sabihin malinis yung water, tas mababaw, yung part na yan. Pero sabi kasi ng tour guide namin, bawal daw sila dito. Doon daw sila dapat sa dulo. Kasi dito, pinagbabawal daw ng mismo may island owner. Bawal daw dyan. Guys, dumating ni halo-halo nila. Ayun, nakita nyo. Nangingibabaw yung mais, saka yung ube. Ang sarap siya guys, matamis. Guys, tigan nyo. Ang laki ng initim ko. Oh, ito yung tunay kong color. What the? Ngayon dito kami ngayon kasi walang upuan. So sumaldak na lang kami since kanina pa naman kami nag-beach. Okay lang din yun. Hindi na kailangan maging maarte. Dito dati kakainin ito yung chippy. And ito halo-halo. Ayan guys, if ever na nasa Semen Comando Beach kayo, lakarin nyo lang pa right side. Dito meron kayo makikita pa dito mga restaurant or coffee shop siguro. Hindi ko alam, sabi ni Kuya, may mga bilihan dito ng mga iba't ibang klaseng drinks. Check natin. So mahal daw kasi dito. As per Kuya. Ayan, ito yung itsura ng tindahan dito sa Tour A. Wow. Medyo pricey 400. Yan. So guys, bumabalik na kami from doon sa sinabi ko sa inyo na shop sa bilihan ng mga margarita, bilihan ng mga iced coffee, ng mga fruit shake. Kasi guys, ang mahal. Nakalimutan ko picture yung menu. Alam niyo kung magkano? Ang pinakamura sa kanila, 150. Mineral water yon saka Coke. Mineral water, Coke. Tapos yung mismong mga iced coffee nila, mga fruit shake, parang 390 yung milkshake. Tapos yung iced coffee nila is 450 pesos. Sa halagang 450 pesos para sa iced coffee. Like, considerable naman. Dahil given na nasa El Nido. Pero mahal! Hindi worth it! Hindi naman ganun yung price sa mismo city center. So, we have decided na wag pa kaming bumili doon at magstay na lang kami doon sa kaninang kinakainan namin. And hindi ko alam kung anong oras balak umalis na mga kasama ko na to kasi parang ang dami nilang trip ngayon. So, I'll update you later. So yun guys, tatapusin ko na yung vlog ko dito. Pero syempre before that, bibigyan ko muna kayo ng brief information kung paano namin nakuha tong tour na to. So guys, nakuha namin ito dito sa number and sa agency na ilalagay ko dito sa ibaba. And ang price ng tour namin is 2,100 pesos each. And guys, kung senior kayo or meron kayong kasamang senior or PWD card holder, ay 1,900 pesos na lang. O diba, ang laki na natipid nyo. And guys, napakadami namin pinuntahan. Plus, kasama na dun lahat. Merong pa-towel, merong pa-pack lunch, merong yung boat, yung tour guide, tapos yung bangkero, lahat na dun kasama na. And actually, ang additional lang na binayaran namin is kayak, which is 300 pesos each kayak kapag ka mag-a-avail kayo. Plus, kung meron kayong bangkero na dadalhin na with you doon sa mismong kayak para magkayak sa inyo doon sa Big Lagoon, syempre magbabayad kayo ng tip na lang, ganun kung magkano gusto nyo itip. Pero sa tingin ko, 100 to 200 pesos will do. Pagka gano'n, kasi isang destination lang naman yun doon lang kayo iikot, ganyan. Tapos, parang for me, kung solo traveler kayo, tulad ng mga ginagawa ko sa mga ibang video, mas suggestion ko sa inyo na hire kayo ng mga ganong klaseng tour guide. Tapos, para meron kayo taga-picture, merong tamang angulo na maibigay sa inyo kasi syempre mga experts sila, ganun. And itong tour A na to, ito yung pangalawa sa pinakamagandang tour dito sa El Nido as per the viewers sa lahat ng mga nakikita ko online kasi tour C daw ang pinakamaganda. So tomorrow, yun ang magiging tour natin, okay? So yun guys, maraming salamat sa panonood. Don't forget to click like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gusto i-comment, i-comment nyo lang sa baba. And click nyo din yung notification bell sa tabi ng nasa baba dyan para lagi kayong updated every time na may bago akong video. So yun lang, thanks!